Magandang araw sa ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat. Patuloy po na lumalakas at lumalawak ang ating viewership at pati na rin po ang nadadagdag na subscribers sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo mga kababayan at ng aking pamilya. Dahil sa inyong pagtitiwala at pagsuporta, patuloy po ang paglago at pagsulong ng ating advokasya at plataforma ng impormasyon. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng update, mga kababayan, itong nangyaring pagbubunyag ni Senator Marcoleta, kung saan sinabi po niya na minuminuto, ura-urada ang pagtawag kay Senator Jinggoy Estrada, pag-pressure kay Senator Joel Villanueva, at pati kay Senator Chis Escudero, na lumipat na dito sa unsi-unsihan group na hawak ni Marcos at nila Romualdez na mga senador para mawasak ng tuluyan itong tinaguriang 13 brave new senators. At ano po ang kapalit, mga kababayan? Malinaw po ang tinumbok ni Senator Marcoleta. Ang kapalit, hindi na po kakasuhan. Sana si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. Kung lumipat po sila, magiging 14, 14 ang magiging bilang ng bagong majority. So makokontrol muli, madidiktahan at mamanipulate nila Marcos at Romualdez ang magiging direksyon at pamunuan ng Senado. So, ito po ang nangyari kung bakit si Senator Jinggoy Estrada ay itinuloy na sampahan ng kaso ng ombudsman sapagkat nagsisilbi pong bastonero, tagapaglatigo ni Marcos Jr. sa mga senador o mga politiko na ayaw sumunod sa gusto niya na tumiklop at tumahimik at wag nang makialam pa dito sa tinatawag na mga flood control investigation na ito o mga pagsisiwalat sa iskandalo ng korupsyon na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos Jr. at nila Romualdez. So itinuloy ni Boying Rimulya ang kanyang pagsasampa ng kaso sa utos siyempre ni Marcos upang madurog at unti-unting malagasan ang bilang ng mga tinaguriang the 13 brave senators. So, iyan na, nagkabistuhan na. Sinong tumatawag? Ano ang purpose ng pagtawag? At bakit hindi natuloy na lumipat si Senator Jinggoy Estrada? Simple lang po, either yan si Tito Soto, sila Ping Lacson, o yung grupo na nagsisilbi na tulay, halimbawa si Gatchalian o kaya si pwede rin si GBRC to, mga kababayan, basta anybody from there o baka pati nga sa Malacanang. Hindi lang nagsasalita si Jinggoy Estrada kasi nagtitimpi siya na wag lalong lumakas pa ang banggaan, pero hindi na nakapagpigil pa si Senator Marcoleta, ibinunyag niya na ganun po ang pinagdadaanan na pressure ng mga kongresista or mga senador rather na tinatarget ni Marcos at nila Romualdez gamit si Boying Rimulya na paluhurin at lumpuin at paralisahin upang maagaw muli at masabotahe ang pamunuan sa Senado. Ayan. So, mabuti at nanindigan po si Senator Jinggoy Estrada despite of the very, very hard and serious pressure na ginawa laban sa kanya, hindi siya nagpatinag. Ipinagpatuloy niya ang pagtindig at ang pagtatanggol sa dangal at integridad ng Senado. Ganon din po sana ang ating ini-expect mula kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Chis Escudero, sapagkat target na rin po sila na sasampahan ng kaso nila Boying Rimulya. Si Senator Marcoleta, sabi niya, mukhang hindi na nila ako mapipiga, hindi na nila ako mapakiusapan
Kaya itinuloy na rin ang pagsasampa ng gawa-gawang kaso laban sa akin. Ano po ang ipinapakita nito, mga kababayan? 3 bagay kagad. That number 1, nangingialam si Marcos sa takbo, sa pamunuan at internal na mga nangyayari sa Senado. Which is, yan po ay hindi tama, at kung susukatin yan sa constitutional democracy natin na mayroon pong umiiral na separation of powers, mali po at baluktot itong ginagawa ni Marcos. Hindi niya man aaminin, pero huling-huli sa kanya mga sinasabi. Iniinsulto niya si Senator Bato de la Rosa, fugitive from justice daw. Samantalang hindi pa nagbibigay ng paghatol at desisyon ang Korte Suprema kung valid at enforceable ang warrant na inilabas ng ICC sa Pilipinas. Pero kung tratuhin niya ni Marcos Jr. si Bato de la Rosa, ay parang hindi senador na inihalal ng taong bayan. Ang pagtrato niya kay Senator Bato de la Rosa ay parang kriminal. Siya na ang korte, si Marcos Jr., siya pa ang executor or executioner. No? Talagang baluktot mag-isip si Marcos na hindi niya kinikilala ang independence o ang pagiging malaya ng Senado. Nangialam din siya sa kanyang opinyon na dapat daw kung ikaw ay fugitive from justice, hindi ka dapat payagang bumoto kung wala ka sa loob ng session hall ng Senado. Biglang naging interesado ka. Alam na namin yan dahil gusto mo hindi matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation para hindi sumambulat ang iskandalo ng pagbubunyag sa lalim at lawak ng sindikato na kinasasangkutan ninyo ng iyong pinsan na si Romualdez. Kaya ayaw mo na magkaroon ng amendment sa loob ng mga rules ng Senado na wala kang pakialam in the first place. Ayan, ito po yung binabanggit ni Senator Marcoleta na mga pressure. No? Antakin mo, presidente ka, nagdidikta ka sa Senado, hindi pwede yon. The Senate, as part of Congress and the legislative body or legislative branch of government, is not under the office of the President. It is a co-equal, ulitin ko it is a co-equal na branch of government na hindi pwedeng diktahan, kontrolin o i-manipulate ng executive o ng legislative. Magkahiwalay po sila, subalit mayroon silang sariling mga mandato na nakasaad sa Constitution. So walang pakialam si Marcos kung magkaroon ng amendment to the rules sa loob ng Senado, sapagkat yan ay exclusive at nararapat lamang bilang tungkulin at bilang pananagutan ng Senado sa kanyang sariling institusyon. Walang pakialam diyan si Marcos, kahit presidente pa siya. Ayon. Pangalawa, binira niya rin ang mga sinasabi niya na gulo sa Senado. Na ngayon lang daw niya nakita na naging magulo ang Senado. Ngayon lang siyempre, naging magulo yan at naging puno ng mga kabalaswasan at katarantaduhan dahil ipinag-utos mo. Pinag-utos mo sa NBI at kila Trillanes na lumusob sa Senado para ipagsapilitan ang iligal na pagkuha, pagdukot, pagpapatapon, supposedly, laban sa isang aktibo na senador sa katauhan ni Senator Bato de la Rosa. Kung hindi mo ginawa yon at hindi mo yon pinapanindigan, duwag ka naman. No? Duwag ka palagi at sinungaling. Hindi ka lang sangkot sa pagturo ng iyong kapatid sa lulong sa droga. Sabi niya ni Senator Amy, lulong ka daw sa droga, ay sangkot ka pa sa malawakang mga anomalya at mga pangangamkam at paglimas ng kabanang bayan sa pamamagitan ng panunumbalik ng pandarambong at kurakot sa panahon na ikaw ang presidente. Ngayon, hindi mo rin aaminin na gustong-gusto mo talaga ng pagtakpan itong mga nangyayari sa Senado, pero ikaw ang pasimuno at para lalabasin niya na kaguluhan na ito ay hindi daw niya nakita kagaya ng panahon na siya ay senador pa. Siyempre, wala ka namang ginawa yata sa Senado ng senador ka, kundi matulog. Nasasangkot ka pa nga sa Napoles scandal na pinag-ariglo lang ng asawa mo at ni Paquito Ochoa. Ayon sa mga ulat, yan po ang mga naging record mo noong senador ka.
Nagtutulog-tulog ka lang naman daw sa pansitan. Kitang-kita naman kung papaano. Hindi mo naintindihan that you don't have any business at all para pakialaman mo at komentaryuhan mo at diktahan mo ang mga nagaganap sa Senado. Na ikaw din ang pasimuno kung bakit nagkakagulo sila sa Senado. Sinampahan nyo na ng kaso si Senator Robin Padilla. Ano ba ang kasalanan ni Senator Robin Padilla? Mayroon ba siyang obstruction of justice dahil ang banyagang entity na ICC ay gustong ipa-aresto si Bato de la Rosa? Saan ang obstruction of justice doon? Walang kaso o walang warrant of arrest na kinakaharap si Senator Bato de la Rosa sa angmang korte sa Pilipinas. So where's the obstruction of justice on the part of Senator Robin Padilla? Sa ICC? Hindi tayo member ng ICC. Wala tayong treaty obligation sa ICC simula pa noong March 2019. O ano ang pananagutan ni Senator Robin Padilla? Di po ba? Overacting. OA talaga itong si Marcos. Ngayon, si Senator Marcoleta, dahil may mga nag-donate daw sa kanya, bago pa ang halalan, at ginamit niya sa kampanya, yun daw ay graft and corrupt practices and plunder. Wow! Bakit dinismiss ng COMELEC yan? Wala sila nakikitang paglabag sa Omnibus Election Code. At kung pag-uusapan ang mga aktibong opisyal ng gobyerno na tumatakbo din po at nakakatanggap ng mga donations during campaign or during their candidacy, ubos lahat ng mga politiko sa Pilipinas sapagkat incumbent sila, at the same time tumatakbo during election period at tumatanggap din sila ng mga donation. Pero alam natin po na yan ay utos yan ni Marcos. Hindi naman gagalaw na parang kulukoy at tarantado si Boying Rimulya na inaabuso niya ang poder niya kung hindi po yan ipinag-uutos at kinukonsinti ni Marcos para lumpuin at paralisahin po ang political opposition sa Pilipinas. Ngayon, ito na ibinulgar ni Senator Marcoleta that indeed ang tuloy-tuloy na pag-pressure kay Senator Jinggoy Estrada na mawawala ang kaso niya. Hindi siya kakasuhan, basta lumipat lang siya at makipag-cooperate dito sa Unsi-Unsihan Group. Alam po natin na ang Unsi-Unsihan Group, mga tuta ni Marcos at ni Romualdez. Tagapagtabon-tabon at tagapagtakip po ng malawakang iskandalo na kinasasangkutan nila Marcos at Romualdez. Ang 1.9 trillion pesos na nagkawalaan ng mga pundo sa tinatawag nilang flood control projects. Wala namang project pero dumating ang baha at bumaha din ang limpak-limpak na maleta ng pera dito sa grupo nila Marcos at nila Romualdez. Ayan. Pangalawa, mga kababayan, nais natin ditong i-emphasize na itong pag-pressure sa mga senador na bumubuo sa majority bloc, Senator Jinggoy Estrada, pinipressure, minuminuto, ura-urada, sabi ni Senator Marcoleta. Si Senator Joel Villanueva, ganun din po ang bargaining ng grupo nila Marcos. Just cross over and then nothing will happen to the cases against you. Ano to? Takutan? Ano to? Bribery via drop the cases or drop to your knees and surrender. Kalokohan talaga, di ba? At ang pangatlo na nakikita natin dito ay desperado talaga si Marcos Jr. na manumbalik muli ang kaniyang kapasidad na diktahan at kontrolin at imanipula ang Senado na hindi na niya kayang gawin ngayon kasi nagkaroon ng bagong majority block in the Senate. At ito nga ang resulta, mabubuksan na sa June 4 kung wala nang harang na legal o ano pa mang katarantaduhang gagawin ang unsi-unsihan ng mga senador ni Marcos Jr., magsisimula na po ang tinatawag na subcommittee of the Senate Blue Ribbon Committee na nakapokus lang sa flood control anomaly and scam investigation na pamumunuan po ng Vice Chairperson ng Senate Committee for Blue Ribbon, si Senator Rodante Marcoleta. Yun ang gusto sana ni Marcos na mapapatigil. Yun sana ang gusto niya na wag sumambulat ang iskandalong ito. By Monday, June 1,
ay magsisimula na po ang trabaho ng Subcommittee of the Senate Blue Ribbon Committee patungkol po sa flood control scam and scandal. Ayun. At ang huling punto natin dito, itong pinahayag ni Marcos na hindi daw siya umaatake sa sinuman at wala siyang sinisira sa pagbira ng mga atake politikal sa sinumang political personality sa Pilipinas. Aba, totoo? Bakit mo tinira si Senator Bato de la Rosa at tinawag mo siyang fugitive from justice habang aktibo pa at hindi nare-resolba sa Korte Suprema ang kalagayan ng ICC arrest order na ginagamit mo? O di po ba? So baluktot talaga ang style na ito ni Ginoong Marcos para papaniwalain tayo. O tinawag mo nga na fake news, tagapagbandila ng fake news si Senator Amy Marcos. Only to find out na mas ikaw ang itinuturo ng taong bayan na fake news at hindi si Senator Amy Marcos. Bago ka mag-fake news, magpa-hair follicle test ka muna para malaman ng taong bayan kung fake o hindi ang sinasabi ni Senator Amy na ikaw ay lulong sa paggamit ng illegal na droga sa mahabang panahon. Ba't di mo ginagawa? Okay? At ito pa, sa Miyerkules, kung magsisimula na ang pagbubuo ng unang bahagi ng resumption of the Senate investigation, ay magwo-walk out na naman daw sila Ping Lacson, no, sa pagpapatawag ng kapulungan nila sa Senado. Aba, forever walk out na. So, hindi na nila gagawin ang kanilang tungkulin sa taong bayan bilang inihalal at iniloklok ng mga senador ng Republika ng Pilipinas sapagkat ang kanilang pinaglilingkuran na ay interes ng mga magnanakaw at mandarambong led by Marcos and Romualdez. Yun na ba yan? Yun na ba ang kayang gawin ngayon ng unsi-unsihan na ito? Mag-walk out na lang para magsabotahe sa Kongreso at pagdidiinan nila na hanggat hindi nagbabago ang alignment of majority bloc and the leadership at the Senate ay nasa hawak nila Senator Alan Peter Cayetano, gagawa sila ng kabulastugan upang mabulabog ang sesyon at technically ito ay mapapahinto. Isa dyan ang walkout nila. No, yung ginawa nila noong nakaraang linggo, nag-walkout sila pero pumalakpak ang mga tao. Yehey! Walkout, pero wag na daw kayong bumalik. Tuluyan na dapat kayong mag-resign. Hindi natutuwa ang taong bayan na pumapalakpak dahil lumabas kayo, kundi tuwang-tuwa sila na baka tablan daw kayo ng kapal ng apog at maisipan nyong wag nang bumalik forever, mag-resign na lang kayo. Dahil hindi naman ninyo nire-represent ang interes ng taong bayan, kundi interes ng mga nagnanakaw sa taong bayan. Yan ang katotohanan. At sa panghuling bahagi po, dagdag natin sa ating pananaw na ito, itong pagbubunyag ni Senator Rodante Marcoleta, ang sabi niya, ang ina-address niya ay ang taong bayan. According to him, let the people understand na seryoso po ang ginagawang pagwasak ni Marcos Jr. without naming directly si Marcos Jr. pero alam natin na yun na rin po ang tumbok ni Senator Marcoleta, na ang desperasyon o pagkabahalang malubha at seryosong panginginig ni Marcos na muling sasambulat ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang nagtutulak sa kanya para gumawa ng mga katawa-tawa at mga walang kabuluhan na uri ng pahayag para mabulabog at mapaluhod niya ang Senate New Brave 13 na senador. Bakit? Mantakin mo, sinabi niya, napag-alaman daw niya ni Marcos Jr. na fake lang daw itong barila na nangyari sa Senado. Anong ibig sabihin niyang fake ang bala? O fake na may naglusob at may nagtanggol at may naglumaban? O bakit? May investigasyon na ba? Wala pa naman O bakit biglang pihit ang tono mo at iba na ang kwento mo na parang sinadya ng mga majority group na ito ng senador na sila ay kunwari inaatake pero hindi naman pala. Well, if you cannot prove
yung sinasabi mo, Ginoong Marcos, at sigurado kami na hindi yan ang katotohanan at yan ang kasinungalingan na bit mo, then you are the most prolific in the field of fake news peddling. Sapagkat itinuro ka na ng kapatid mo. No less than Senator Amy Marcos ang nagsasabi, even from the top leaders of the NBI, alam nila po na ikaw ang nag-utos na lusubin, durugin si Senator Bato de la Rosa at all cost. Pero failure ang iyong utos, kaya nagkunwa-kunwarian ka na wala kang alam. At ngayon, binabaliktad mo na ang may kasalanan pa sa pangyayari ng kaguluhan at mga pagtapak sa integridad at kalayaan ng Senado ay ang mga senador mismo dahil sila din ang nag-away. Wow! Okay ka lang, Ginoong Marcos. Huling-huli ka na, iwas pusoy ka pa. At handa ka pang baluktutin ang mga kwento para lamang lumabas na ikaw ay malinis, walang kinalaman sa baldado at walang kagatol-gatol na walang katuturan na ginawa nila Matibag at nila Trillanes na nagresulta po sa mas matinding problema kaysa naman na i-deliver ang misyon mo. Wala. Ngayon, maghuhugas kamay ka. Hindi ka na po makakatakas dito, Ginoong Marcos. Ang lahat ng sirkumstansya at ang lahat po ng mga pagdudugtong ng pangyayari ay ikaw ang involved sa nangyaring atake sa Senado, sapagkat ikaw din po ang makikinabang kung sakasakaling bumaliktad muli ang majority numbers at hindi matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Instead, si Sara Duterte lang ang bubugbugin at babanatan sa Senado. Pero hindi nyo kayang gawin kasi yan ngayon dahil ang majority ng mga senador hindi nagpapasakop, hindi nagpapatuta sa iyo, Ginoong Marcos. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. At sana po wag kayo magsawa na i-like, i-share, and i-promote ang ating mga videos sa Balita at Talakayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!